iba ang kanilang pananaw. Tignan ninyo ito talaga ang gobyerno 'to ngayon 'no. Sila po ay naghahanap ng sisisihin. Kahapon nung press con nitong si Kumag na ito ay sinisisi niya yung mga guro na ngayon ay kanyang dini-deny. Kasi gano'n naman ang sinabi niya kahapon ay yung mga guro kasi diyan na tinuturo ang hindi magandang, ehemplo or modelo. Kagaya nito, yung sinasabi niya dito 'no, yung sa Davao daw. Kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saang eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi Yan. katanggap-tanggap. So ito, yung ini-example niya dito, or parang kino-compare niya doon sa mga posibilidad na mangyari or naituro, naturan doon sa ginawang shooting 'no, sa Tacloban at dito nga sa Zamboanga na ito, ay dahil daw sa mga kagaya ng mga ito. Take note, ito pong sinasabi niya is a political reasons for it. Yung manner nito po ay very political kung saan siyempre may mga estudyanteng galit. Yan po naman ay hindi po naman tinuturo ng mga guro yan. Minsan nga sa bahay pa lang. Kasi ang sa bahay pa lang, mga Duterte supporters yung mga yan. So galit na galit yung mga yan. This is not something about political sa totoo lang. Kasi itong sinasite niya na ito is very political and I don't think na ito po ay itinuturo ng mga guro. At meron pa siyang mga in-example dito, isa pa. Investigation pa rin po. Ito pa. Yan. Isa po itong video. Describe the Isa president, po itong video bangag, o mga ganon. na isang guro. So ito po ay political. Kung itinuro man ng guro to as a joke, alam nyo naman dyan sa Mindanao ay talaga mga Duterte yan eh. Ngayon, kung ito po ay sinasite mo na ito ay hindi magandang itinuturo ng guro, do you think aabot yan sa mamamaril ka na mag-aral mo? Di ba, very political siya. So, meron pa siyang in-example. Professionalism expected of DepEd personnel. Ayan. So may mga Dito, lumabag may po pinakita naman siyang sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismong mga estudyante. Okay. So nauunawaan po natin, Siyempre, naislaman po natin tinanong ng media, di ba, na hindi ka ba mag-a-apologize? sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana Malinaw na paninisi. At ang sinasite mo, very political hindi talaga ito siya. pag-atake sa So, mga guro. To the teachers. So, sige, merong follow-up si Ivan, tingnan nyo. Regardless if these are members Sagot niya napipikon na. Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto May yung konteksto nangyari. pa. So no apologies, Yusek. Ivan, Grabe, no? Ivan! hindi tayo pwede rito magkaroon Yabang ng nito. sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang. Oo nga, yun nga eh. Pero very general yung mga sinabi mo eh. Kung talaga mo na malaki ang mga role nila, hindi sa pamamaraan na sinasabi mo, yung mga guru dyan kasi tinuturo nila, hindi magandang ehemplo, yung mga ganon. Instead, alam nyo ang dapat na ginawa ng Malacanang dito?
you have to accept your accountability. You are the one accountable dito. Kayo ang dapat tanggapin na kayo ang merong pagkukulang nito. Bakit? Doon pa lang sa Tacloban shooting. Doon pa lang sa Tacloban shooting, dapat meron na kayong ginawang pag-iimbestiga, meron na kayong ginawang mga measures kung paano, kumbaga paano na ma-prevent na hindi maulit ito. Ano yung reason? Merong bang systematic measure na ginawa dito? Or meron bang systematic na or system na ginagawa dito kung bakit talamak na yung mga ganitong shooting sa mga paaralan? Ito ba ay link sa international systematic way of violence? Yung mga ganun. Kasi kung tutuusin, yung confidential funds at intelligence funds ninyo is enough. Sobra, more than enough for you to know, for this government to know na baka teka ba, baka hindi lang ito political. Baka meron pang mas deeper na dahilan nito. Baka hindi lang ito dahil sa tinuro o tinuran ng mga ibang mga guro na tuturuan na murahin yung presidente. Baka naman hindi lang ito political. Baka meron pa lang something ito na may nagpapalaganap ng isang terorismo sa mga at ginagamit ang mga kabataan. Yung mga ganun. Meron ba kayong ginawang ganun? Wala. Kasi kung meron kayong ginawang ganun, abay, ito sa Zamboanga na ito, 'di ba? Paano makakapasok yung may baril doon? So dapat doon pa lang sa unang pangyayari, meron na kayong mga measures. Paano hindi makapasok or paano hindi mangyari ito. Kagaya ni Tatay Digong, mula sa Russia, bumalik siya ng Pilipinas. Ayan. Talagang inasikaso niya yung ginawa ng Maute sa Marawi. Yung mga ganong tipong ganon. Hindi yung maghanap kayo ng sisisihin ninyo. Kagaya nito, nagpa-press con din itong si John Vic Remulla na sabihin, I'm calling the House, the mga mambabatas dyan, na panahon na ganito ang gawin natin, ang batas natin. Alam mo yun? Instead that they would address this. Dahil katungkulan po nito katungkulan nila ito na ma-prevent ito kasi syempre meron ito yung mandato nila na protektahan paaralan, kung saan man yan, mall at kung saan, kumbaga mandato nilang bantayan ito. Hindi yung sasabihin nila mas safe ngayon sa panahon ngayon, pero later on, nafa-fact check sila ng mismong karahasan at doon sila nabibisto. So, this is not something about political lang na yung sinasabi ni Claire Castro na ito ay dahil sa mga tinuturo ng mga ibang guro about sa murahin yung presidente. Kasi kung titignan natin, baka naman, 'di ba? Tignan natin, baka naman simpleng sa AI pa nga lang nasasagot na tayo 'Di ba? Ito, kumbaga ito pa lang kung ayaw nilang gastusin yung intelligence funds at confidential funds, pwede naman mag-AI tayo. Baka naman may something dito sa True Crime or TCC na ito na mga extremist, no, na link sa mga shooting sa mga paaralan kasi ito po nangyayari sa ibang bansa ito Terrorism na ito. So, ayan, sabi dito, while mainstream true crime fans simply consume documentaries or podcasts, nakita ninyo dito sa Zamboanga, talagang nakalagay dito sa kanyang, parang may body cam siya, naka-live stream. So, ito po ay hindi something political na, ito ginagawa kasi nila, yan. Something maybe this is also linked to NVE or nihilistic violence, violent extremism. Ito po ay mga parang, sabi niya dito, walang malinaw na political or religious ideology. Bagkus ito ay nagfa-function as nihilistic or walang purpose. Purposeless violence. Para lang mag-attack or siguro pinagkakakitaan nila ito kasi naka-live stream. Baka ito ay nabebenta sa mga underground na mga
O kaya ay yung desire of notoriety wherein yung iba diyan ay bullied. Kagaya doon sa Tacloban, bullied yung isa doon or isolated o bullied at saka isolated. Yan, pag-aralan nila yan. Bigyan nila ng programa. Ah, hindi yung o kaya baka din namang cult ito. Puwedeng gano'n o yung games. Ito ang dapat nila imbestigahan, hindi yung sasabihin nila, "Oh, kasi yung mga guro diyan, ah, tutuusin kasi sila yung second parents, saka yung second home." Eh, yung nga lang medyo paluin mo ng konti yung estudyante, sigawan mo yung konti ng estudyante, o puwede ka nilang kasuhan ng abuse na ngayon. So, hindi hindi mo pa rin puwedeng ibato at isisi sa mga guro ito dahil unang-una sa sa bahay pa lang, doon na mag-uumpisa 'yan. In the first place, paano na-possess nung estudyante yung baril, 'di ba? So, for this kumag na ito, para sabihin isisi sa mga estudyante, abay maghunos dili ka kasi ang dami po nating mga guro, okey? Instead, take full responsibility and accountability na kayo po ang dapat gumawa ng paraan at huwag kayong sisi ng sisi sa iba.